mister, 4 ang misis. Naranasan mo na bang magka-third party sa inyong relasyon? Alam na alam daw yan ni Tata dahil ang relasyon nila ng kinakasama niyang si Crisanto nagka-third party. Akala ni Tata, yun na ang sukdulan. Pero nagkaroon pa ng fourth party. Kinakaya niyo pa ba? Dahil si Crisanto hindi pa nakontento. Nagkaroon pa ng fifth party. Si Crisanto may 1, 2, 3, 4. 4 na kinakasama ngayon. Sabi niya ang Panginoon, go to the Lord and multiply. Masakit. Ma'am, nagwapo mo. Padagan magadala. Yan saon man nga, parehas sa mita ng higog ma. Pero ang kanilang buhay, malayo sa party-party. Aminado si Crisanto, hindi naman siya pang leading man. Pero nung nagbibinata pa lang daw siya, may pagkapabling na talaga siya. Nag-school ako, maestra namin, liligawan ko. Hanggang nakilala niya si Tata. Kasi daw, mabait daw ako, gwapo daw ako. Kinalaunan, sina Tata at Crisanto naging magnobyo. Mga ilang buwan, nagyaya siya sa akin na magsama na daw kami. Dinala ako sa kanilang bahay. Nabuntis si Tata at sa paglipas ng mga taon, biniyayaan sila ng 2 anak. Nagbubuntis na ako. Para siyang, paligwala na lang niya ako. Hanggang umuwi ako dito sa amin, dinalaw na lang niya ako. Sa mga unang taon pa lang daw ng kanilang relasyon, kung ano-ano na ang nakararating kay Tata tungkol kay Crisanto. Then nabalitaan ko naman nga, sino-sino na lang daw ang babaeng kasama niya. Sabi nila, bakit daw ako nagpakamartir? Masakit, kasi may anak kami. Umalma daw si Tata, ipinabarangay ang pagtataksil ni Crisanto. Ayaw naman niya ang yung ikamukha naman niya ang mga anak ko. Kahit na pwede niya, sinabi ng sekretary sa kapitan, makasustento ka rin kahit 500 bawat bata. Sabi niya, 200 lang ang maabot na kaya niya. Tinanggap ko 200 sa kahit 2 bata para lang na ay meron akong magamit sa pagkain ng bata ko. Ang naging banta sa pagsasamang Tata at Crisanto, ang pangalawang kinakasama ni Crisanto. Tumanggi itong humarap sa kamera. Samantala, dahil kinakailangang suportahan ni Crisanto ang mga anak, pumunta siya ng tubod sa Lanao del Norte para magtrabaho. Pero May nakaingin sa'yo, helper talaga. Sabi ko nga, nakakuha na, naibong lolo sa kuha. Ulitaw ba ko? Sinabi ko nga, ulitaw. Nagsinungaling ako. ang dalagang yon, si Shirley. Kala ko naman binata, napapanggap naman siya ng binata. Wala daw siyang asawa, wala daw siyang pamilya. Yun, siyempre ako dalaga, pumapatol po ako sa kanya. Ang tunay na estado ni Crisanto na itago niya kay Shirley sa loob ng 1 taon. Pero ika nga nila, sisingaw at sisingaw din ang katotohanan. May anak pala siya doon, tinala niya sa akin. Doon ako nagulat. Umiiyak ako, ma'am, na ayaw, parang hindi ko matanggap. Ang relasyon ni na Crisanto at ni Shirley, nabuking din ng pangalawang kinakasama ni Crisanto. Iiwas ako sa kanila. Hindi lang mo gaway ba? Kasi kasalanan ko ano. Kinalaunan, natanggap ni Shirley na meron siyang kahati kay Crisanto. Nagbunga ang kanilang pagsasama ng 3 supling. Pero makalipas ang 2 taon, habang nasa burol si Crisanto, meron na naman siyang nakilala, ang 21 anyos na si Jean. May namatay doon sa katabi ka bahay. Niya ka na si Kuan, Jumildin, nag-vigil. May cellphone ako doon. Sabi niya sa akin na pwede manghiram ko. Igay ko sa kanya yung CP. Yung number ko, kinuha niya. Nagbiging call meet kami, isang gabi lang. Ngayon, nagsama na din kami. Ang matindi rito, ang pang-4 na kinakasama niyang si Jean, ibinahay ni Crisanto kasama ang pangatlong partner nito na si Shirley. Pero para maitago ang kanilang relasyon kay Shirley, pinagpanggap ni Crisanto si Jean na pinsan niya. Wala ba ako ginikaanan? Yan, sa man akong buhay sa akong mga anak. Yung mga tuling kapit na nandiyo po ko niya kay kung dili ko mo kapit niya, sa may buhay na ko sa akong anak. Kaya nung nalaman na ni Shirley ang totoo, dito na naghalo ang balat sa tinalupan. Ito naman ko, mauna, natigbasan ako siya dari. Anong laki. Hindi naman ko kaagwanta sa iyong gibuhat. Hasta po babay mo, sukol, mamput siya sa ako. Di man ko palubig. Magbatay mo itong piyang gilayo. Ganang kadugayan na napagpundo na ko dito. Diya, nagsambagay na itong kuhan, asawa niya na dito kato si Shirley. Sinabi ko sa mga galit, yo iwan, yo kayo.
Binubuhay ni Crisanto ang kanyang 4 na kinakasama at 10 mga anak sa pagiging construction worker. Ang sweldong 3,500 pesos kada linggo, divided by 4, hati-hati. Sa 4 na kinakasama. Kahit mahirap ako, kung trabaho ko layo, bigla na ko lang kwarta na, tanang kita na ko, yatang na ko sila. Pero paano rin niya kaya hinahati ang kanyang katawan sa 4 niyang karelasyon? Simple lang daw, si Crisanto may schedule ng pagbisita sa 4. Pag may pera ako, yung una ako susunduin, si Shirley, yung si Tata, yung anak lang niya pupunta doon sa amin. Bagamat sustentado, pare-pareho raw silang nasasaktan sa kanilang sitwasyon. Ngay dili pud ko kanang unay choice, di po na ko siya ikuan mamay kay butan kay siya para sa mua. Di na ko siya kanang mingon magbulagan ako nili ano. Malanggaon kay siya sa amo. Balag una na dawato na lang nako siya. Pero kung ang pangatlong kinakasama na si Shirley ang tatanungin, Pahalag mawad-an kong lalaki at sa mga anak sama na ko tanan. Sobrang sakit ma'am, pero kinitiis ko lang. Dili na ko kapatuntun niya. Sakitan Japon ko dyan mawala, di ko pa ko makabuo ko na ng ikaupat kanit. Nagsisisi naman ako, ma'am. Yun ang hinihingi ko sa itaas nga. Kahit gano'n lang nangyari sa akin, tatapusin ko din. Hanggat may hininga pa ako, ma'am. ano naman kaya ang masasabi ni Crisanto sa mga tiyak na tutuligsa sa kanyang mga pinaggagawa? Hindi naman ako masasaktan, ma'am, kasi wala naman ako nang hihingi ng pira sa kanila nga binibigay ko sa aking mga pamilya. Wala naman ako nang humingi ng tawad sa kanila. Yun lang nasa isip ko. Ipukol na raw sa kanya lahat ng masasakit na salita. Sa maniwala raw ang publiko o hindi, pinipilit naman daw niyang maging mabuting ama at kinakasama. Hanggat may hininga pa ako, kahit yung mga kinikita ko, maliliit, mabubuhay ko sila. Bigyan ko sila ng mga pangailangan nila. Mahalin ko sila, silang apat. Marahil ito na ang kanilang kinasanayan, pero hindi raw ibig sabihin ito'y katanggap-tanggap. Ang akong ika-advise lang nimo para ihatag nimo ang patas nga bahin sa imong kita sa kada anak. Imuha ng responsibilidad nga di sila mag-away, Chris, ha? Pero og mahimo kang abusador sa imong pamilya mo. Saylo ako, Chris, kay ang akong trabaho mao ang pagtabang sa imong asawa nga maduot ka sa prisuhan. Kuan, ikatabang nga, gikan sa kinakasing-kasing rapod mo ra po akong dawaton. Ito yung tinatawag natin siyang polyamorous, pagkakaroon ng relasyon sa igit sa iisang tao. Hindi rin katanggap-tanggap sa ating society, lalo na ang Pilipinas ay isang katolikong bansa. If you cannot marry a girl, you should not make her a mother. Kasi sa ganitong sitwasyon, hindi nagsasuffer yung lalaki, hindi lang yung babae ang nagsasuffer, pero dito sa situation na to, mas nagsasuffer ang mga anak. Ang problema sa ganitong klase ng situation, nagiging dysfunctional yung pamilya. Dahil sila ay in a common law relationship, kung siya'y makikiapid sa ibang babae, hindi siya makakasuhan ng concubinage. Dahil hindi siya kasal. Kung sakasakaling abusuhin niya yung kahit sino man sa kanila, physical, sexual, economic o psychological violence, pwede siyang makakasuhan ng RA 9262 o yung tinatawag nating violence against women and children. Hindi naman kailangang kasal sila. Dapat lang may sexual or romantic relationship. Ito yung sinasabing pananaw ng relativism. Lahat ng bagay relative sa gusto ko. Yun ang tama. Pag hindi ko gusto, mali. Basta maayos ko to, makompromise ko to, itong gusto ko, itong tama. Relative to me. Hindi relative sa sinasabi ng simbahan, sinasabi ng batas. Sa batay sa Biblia, monogamy, iisang asawa lamang ang pwede. Marami ang naghahanap ng the one, pero may iba. Umabot pa sa the two, the 3, at the 4 pa. 4 ba dapat? Huwag nating kalimutan na ang tunay na nagmamahal, yung nagmamahal ng tapat. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.